Aba, ang balita ngayon dito raw San Miguel Beer willing daw i-offer ang kanilang big man na si Motau Tuwa sa TNT Tropa. Kapalit naman itong si Brandon Ganuelas Roser. Very interesting trade dito kung sakasakali, no? Parehas lang ng height yung dalawa, no? Parehas din merong outside scoring at alam natin si Motau Tuwa naglaro na yun dati sa TNT. Kaya itong move na to baka pwedeng mangyari yan. Ngayon alam natin na marami pang mga ibang teams na po pwedeng gumawa ng ganitong move pero so far sa tingin ko nababagay ito dito sa kanilang mga lineup. Itong si Motau Tuwa ay nagre-ready na raw para magkaroon ng panibagong simula sa TNT Tropa at ito naman si Brandon Ganuelas Roser. Alam natin may reputation ito bilang isang malakas at very physical defender at pwedeng pwede yan dito sa San Miguel. Kaya yan yung dahilan kung ba't sa tingin ko itong San Miguel ngayon ay pwede na magkaroon ng mas malaking chance ng manalo kapag nakuha nila to si Brandon Roser. Si Brandon Roser kasi pwede yung maging backup center ng San Miguel kapag for example itong si Junmar Fajardo nasa bench. Kaya sa tingin ko pwede talaga yan, no? Pwede rin na si Brandon Roser at si Junmar magsabay na si Roser kaya namang maglaro bilang isang power forward. Actually, pwedeng pagsabayan, no? Si Roser, si Junmar at itong si George King. Lakas na kombinasyon yan para dito sa SMB. Kaya nga itong nasabing kombinasyon na yan, sigurado pinag-iisipan na yung mabuti ni Coach Leo Austria. At yan din yung dahilan kung bakit ngayon itong si Coach Leo ay nakikita niya na mukhang nagkakaroon talaga sila ng mas maganda at mas malinaw na sitwasyon, no? Pero ngayon, no, bukas sa tingin ko, itong si Coach Leo Austria ay papayag dito sa offer na yun ng TNT provided na matuloy na talaga at maging maganda naman yung samahan nila kung sakasakali dito sa ganyang klase na sitwasyon. Ang Meralco Bolts daw ngayon at itong Rain or Shine Elasto Painters ay pinag-aaralang mabuti yung posibleng pag-swap o pagpalitan nila ng mga forward. Ito raw si Bong Quinto dadalhin sa Rain or Shine. Kapalit naman nitong si Leonard Santillan. Naghahanap daw ng isa pang wingman na scorer itong si Coach Yeng Giao at sa tingin niya si Bong Quinto yung nababagay dito sa kanyang roster. Alam naman natin na magaling itong si Bong Quinto na pagdating sa scoring at yan din ang dahilan kung bakit siya ay nagagamit ng madalas nitong si Coach Luigi Trillo. At of course dahil sa height nito na 6'4", usually nagkakaroon siya ng mismatch doon sa position niya bilang small forward. Kaya nga ito sa tingin ko ang gagamitin talaga nitong si Coach Luigi Trillo ngayon para dito sa kanyang lineup. Pero kapag na-trade din sa Rain or Shine, sigurado na magiging bentahe rin yan para kay Coach Yeng Giao. Dahil ito si Bong Quinto, yung laro niyan, pang ROS talaga kung pinapanood ninyo. Samantala naman, itong si Leonard Santillan, 6'6" forward yan, may 3-point shot. At pwedeng-pwede yan dito sa Meralco Bolts. Alam natin na kulang sa mga matatangkad na wingman itong Meralco, kaya sa tingin ko, pwede dyan to si Leonard Santillan, plus may perimeter defense pa. Kaya ito sigurado yan yung trade na madaling ma-aprobahan ngayon ng PBA at sa tingin ko to si Leonard Santillan yung opensa niyan lalong gagana dito sa Meralco. Medyo bumaba yung playing time at production itong si Santillan dito sa Rain or Shine. Ever since nung dumating dyan si Kaylan Tiongson, dahil si Tiongson ang madalas na ginagamit ngayon, itong si Coach Yeng. Pero so far, no, mukhang magiging okay na itong si Coach Yeng. Dito, nagamitin to si Leonard, itong i-trade si Leonard Santillan para kay Bong Quinto. At kung ikaw naman yung Meralco, kahit na mahalagang player sa lineup mo itong si Quinto, iba pa rin syempre kung makakuha ka ng isang 6'6" player na katulad nitong si Leonard Santillan na magagamit mo sa opensa at sa depensa. At yan ang dahilan kung bakit ito ay gustong makuha talaga ngayon nitong si Coach Luigi